Okay, meron tayong bigyan dito mga kababayan, mga kagulinboy ng reaksyon. Ito yung interview ng ANC kay Bato kung bakit siya nagtago. Biglang nagalit si Bato dito. Ito, pakinggan natin. Senator, Oh, saan ho kayo? Have you gone into hiding? andito. Kung hiding ako, hindi mo ako makausap. Nandito ho Diba? kayo sa Pilipinas. Nandito ako sa Pilipinas. Ano ho ang plano ninyo? Plano ko, Opo. kung lalabas yung warrant of arrest ko at ako ipapahuli talaga ng ating gobyerno, then I will avail of the protection that is going to be afforded to me by the Senate as an institution. I will avail of that. At hanggang saan kaya ako protektahan ng Senado, doon lang ako. Pag hindi sabihin na hindi na kaya, you have to surrender yourself. Then I will turn in myself peacefully. Why will you avail of the protection of the Senate? Bakit hindi nyo rin po harapin? Ikaw, Carmina, tanungin kita, ikaw gusto mo harapin yung ganyang kasing kaso na mga foreigner walang alam sa pangyayari sa Pilipinas? Ay, naku, Yan lang. Bato, ayan. So, takot na takot pala si Bato. Ayaw niyang humarap. Noon, sabi niya, bring it on. Come on, baby, bring it on. Yun ang sabi niya noon. Ngayon, takot na pala siya kasi taga-ibang bansa. Kasi hindi siya marunong mag-English. Ganun pala yun. Ito, tumaas ang boses niya. Ano pa naman to? National television to ANC, TV. Na maglilitis sa'yo, yan magtatry sa'yo, harapin mo yan. Opo. Sabi ko, if you have the goods, harapin mo. Harapin ay mag-file kayo dito sa Pilipinas. Bakit doon pa sa ICC? No, but this is the thing, Senator. May mga nakausap din po kasi kaming mga biktima. Wala na po sila kasing paraan para makamit ang tama. hustisya nila. Kaya daw po sila pumunta at dumulog sa ICC. That is Anong the wala? fact. Carmina, anong wala? Katagal lang wala sa poder si Pangulong Duterte. 3 years na na presidente si Bongbong Marcos na ngayon ay atat na dalhin si Pangulong Duterte doon sa Dahig. Anong wala? Bakit hindi sila nag-file? Kung mayroon silang kaso laban sa Ay, amin. parang puwit ng manok. Ang kaso na yan, 2016 pa yan, hindi pa presidente si Marcos. At walang pakialam si Marcos dyan. Ayun, sasabihin nyo, atat si PBBM, atat na atat. 2016 pa kayo may kaso sa ICC, hindi nga lang mapasok ang Pilipinas dahil hindi nyo pinapasok ang ICC. Yan ang katotohanan yan. Walang diyan si PBBM, wala. Sinasabit mo kasi eleksyon. Ang katotohanan yan, takot na kayo ngayon sa mga multo na naghabol. Ayan. Kaya ito, palagi kang sinusulpak nitong ating sinusuplak ka nitong ating kaibigan sa ANC. Ito, balik tayo. Bakit hindi sila nakapag-file ng kaso? Sarado ba nga itong mga korte sa Pilipinas? Hindi ba nagpapangsyon? Sarado ba? Bakit hindi sila makapag-file dito? May Ay, ginawa lang nila yan dahil advice yan sa mga kalaban ni Duterte na gusto talagang palakihin ang kaso for propaganda purposes na talagang sisiraan tayo ng gusto. Ay naku, anong sisiraan? Hindi ba totoo yung napatay na 30,000? Wala bang nakitang mga patay sa daan? Ang dami-daming picture sa makikita natin sa internet. Di ba? Panagutan nyo yan. Kasi ginawa nyo. Alam nyo na meron kayong panagutan sa batas noon. Ang akala nyo kasi, kayo ni Digong ay mga hari na noon ng Pilipinas. Ngayon, lalapit ka kay Escudero. Si Escudero ay mga PBBM pa rin yan. At nagsasabi lang yan na okay, bigyan kita hanggang kaya. Pero ang totoo niyan, isang bulong lang ni PBBM yan na wag mo nang anuhin yan. Ay doon, kulong ka talaga. Kaya ba huwag ka nang magsalita ng masakit dahil wala talaga kang pupuntahan na iba kundi ICC. At kung meron kang mapagtaguan na tunnel ni Kibuloy, tago ka na doon dahil baka next week ay narito na ang Interpol, di ba? Balik tayo dito sa ating kaibigan sa ANC. Doon sila sa ICC. Yan man talagang gusto nila. Pero dito, bakit ang atong korte ba sarado? Hindi sila pwede mag-file kung gusto lang ng justisya? Bakit gusto pa nila ng foreign justice na meron naman tayong domestic justice na pwede na makamit dito sa ating bansa? So ako na lang sasagot niyang domestic justice na yan. Walang justice sa panahon nyo ni Digong dahil lahat ng nagsasampa ng kaso ay tinatapon lang sa basurahan yung mga sinasampang kaso. Kasi takot sa inyo ang ating Korte Suprema, ang ating Court of Justice. Takot sa inyo dahil nga sa tukhang mentality nyo.
Ang katotohanan niya, napakaraming nagsampa ng kaso. Katulad kay Kibuloy, sinampahan din niya ng kaso ng mga babae. Pero walang nangyari dahil reign of terror. Ang panahon na yun, 2016-2022 is a reign of terror nitong mga Duterte na ito. Natukhang baril ng mga tao na ang pinagbabaril ay yung hindi kaibigan. Okay, balik tayo dito. Nakakataas ng dugo itong sagot ni Bato kaya sinasagot ko na lang. I was able to speak with Jane Lee, wife of Michael Lee, one of the 30,000 killed Ayan. under the Duterte administration's bloody war on drugs. Ito po ang sabi niya, Senator, ni death certificate at police report, hindi daw sila magkaroon ng kumpiyansa, ng lakas ng loob mag-file or humingi dahil takot na takot daw po sila. Anong sagot niyo doon, Senator? Sagot ko dyan, tell it to the Marines. Ayan. All you said are all propaganda. Ayan na naman yung kanyang mga tell it to the Marines. Ibig sabihin, hindi talaga siya naniniwala na may pinatay sila na napakaraming Pilipino. Nandiyan na naman yung maya-maya to bring it on na naman. Tapos pagdating ng Interpol, magtago naman siya sa malaking bato. Naku, bato. Kaya ako na lang sumasagot binubuli niya na yung itong ating kaibigan na broadcaster dito. Okay, balik tayo. Bakit? Sinong hindi magbigay ng kopya ng kanila ng death certificate? Sige, sabihin mo sa akin at kasuhan natin. Aba, Huwag na. Why? Don't me, Carmina. anong don't me? Huwag na nila kami lukuhin. Puro propaganda lang ginagawa nila. Bakit sila mag-file ng kaso? Dahil sinakyan ng mga kung sino-sino mga human rights kuno dyan. Grabe, so ayan, narinig nyo na mga kababayan bakit daw mag-file ng kaso yung namatayan? Napakagago talaga, napakawalang laman yung utak. Ay bahala na kung magalit yan sa akin. Bakit sabihin niya na propaganda lang yung mga namamatay? Grabe naman. Tapos walang karapatang mag-file. Yun nga, kaya nga hindi nag-file na yung iba at pumunta na ng ICC dahil alam nila na tinatakot ang mga judge, ang mga attorney, ang mga korte, lalo ng ating Supreme Court ay tinatakot din ni Digong noon. Kaya walang magawa sa EJK. Imagine 30,000 na mamatay tapos walang ginawa ang ating gobyerno. Ang gobyerno noon ay gobyerno ni Duterte. Sila yung nagtukhang. Kaya si PBBM ay wala pang sangkot dyan dahil hindi pa presidente si PBBM. Bakit sila ni PBBM? Si PBBM nga ay walang imik noon Diba? At ngayon, nang inaway nila si PBBM, siyempre magagalit yan. Ngayon na yung pagkakataon, kaya ito, lumabas na finally ang sa inyo, ang warrant. Ay, nako. Tapusin nga natin tong video to. Na mga galit na galit sa Duterte administration, kasama na dyan yung mga drug lord na mga pinaghuhuli natin, galit na galit yan sila, apektado yung kanilang negosyo. Yun na, sumakay na dyan sa mga issue na yan. Why, Carmina, please tell me, can you say to me, point blank na hindi nagpapunction ang ating judicial system sa Pilipinas? Sige nga, tell me. Huwag niyo sabihin magdramahan, huwag niyo kami dramahan na hindi makakuha ng death certificate. Ay, nako, kung nag-function pa ang ating judicial system noon sa panahon ng reign of terror nyo, kulong na kayo kung nag-function, di ba? Kasi 30,000 Sino bang chief PNP noon? Ikaw. Sinong presidente noon? Si Digong. Klarong-klaro yan. Sabi nga ni Digong ay angkinin niya lahat O di, ito na yung pagkataon na angkinin nyo na lahat ang pagkamali nyo. Kasi si Digong, sinabi niya na, okay, angkinin ko na lahat para hindi makulong yung ibang pulis. Ikaw, si PNP ka, angkinin mo na rin dahil ginawa nyo Ginawa nyo yan. Yan ang ginagawa nyo. Kaya kung ano mga tinatanim nyo, ay yun, dinangaanihin nyo. Diba? At lalo na, sabi ng Diyos, huwag kang pumatay. Pumatay kayong dami-dami pa. At hindi lang, pinaplano talaga nyo na gabi-gabi meron kayong aatakihin ng mga bahay. Kaya napakasama talaga ng ginawang extrajudicial. Only in the Philippines lang nangyari ang judicial killing na ganyan. Only in the Philippines na mayroong 30,000 na namatay sa 2 taon lamang. Naku. Okay. Pakinggan nga natin itong nagtaasan ng nagbusis dito pero bilib ako sa broadcaster, kalmado lang, professional talaga. Senator, do you think That's plain that bullshit. That's plain propaganda.
Okay, Senator, let's watch her words. We're live on ANC, we're live on air, and a No, lot I of don't people care. are I don't listening care. and I don't watching care. us. Senator, you stop do interviewing me so that I will stop saying these words. no, we do want to interview you because we know that you're an important factor in this developing story. I don't care daw, I don't care. Grabe, wala talagang modo ito. Magkano talaga sila ni Digong, pari-pareho lahat yan. Asawa ni Digong, ganun din. Si Digong, ganun din. Anak ni Digong, ganun din. Grabe, ganyan talaga ang kultura nila, no? Grabe, walang modo. Kausap niya dito ay national TV ito eh. Tapos nagmumura siya, grabe. Ito, balikan natin. Important Then, element thank you, as thank well. you. Thank you. Senator, when you talk about yung drama-drama lang yan, just a while ago you mentioned that, do you think that the 30, let's not even mention a number here, even one death, do you think that that was all worth it? Do you think that that was right, that even one death of a Filipino in the name of the bloody drug war was correct, and that it had to happen, Senator? sagutin mo yan. Carmina, if I'm bloodthirsty, kung gusto ko ng death, hindi na ako nagpulis, Carmina. Nag-rebel din ako, nag-NPA na ako, o kaya naging criminal na ako. Pero my God, I am a professional policeman. One death is too many. One death is too many para sa akin. Kaya kung pwedeng maiwasan yan, iwasan natin. Dahil bakit pa ako nagpulis? To serve and protect. Protect Filipino life. Anong fruit ba? Ang pinutiktahan nyo ay iba eh, hindi civilian. Ang mandato nyo sa konstitusyon ay ang police ay to protect the civilians at hindi kayo above the law. Ang civilians ang above all. Hindi yung kasi Chief PNP, ikaw na yung hari, di ba? At bakit hindi mo talaga angkinin na mayroon kayong pinatay na ang dami-dami nung tukhang? Ikaw ang nagsugo noon eh. Ikaw ang nag-ano noon. Bakit hindi mo na-imbestigahan? Hindi mo ba narinig na 30,000 na ang namatay tapos wala kang ginawang investigasyon? Dapat pinatigil mo yun. Bakit hindi mo pinatigil? At 2 taon na palaging mayroong tukhang, di ba? Ibig sabihin, pinabayaan nyo. Or talagang kayo ang may order dahil utos ni Digong. Di ba? So, grabe. Makasagot ka talaga dito. Hindi na sana ako magsalita eh, pero talagang sasagot kayo, di ba, mga kababayan? Ito, tapusin nga natin to. Kanina pa to dapat matapos eh. Protect human lives. Bakit pa ako nagpulis kung gusto natin na pamatay na lang lahat? Then if one death is too many, Senator De La Rosa, how do you explain the thousands killed under your watch? Yan nga, Carmena, ang mahirap. You keep on blaming us. Sabi No, ko, I'm not magpasa ng blaming kaso, you. you I'm have the asking you for your explanation, you file a case Senator. against me if you want to. Kung gusto ninyo. Dahil palagi lang yung sinasabi. Kasi gusto ninyo, yung buong kaso na 6,000 cases, gusto ninyong i-classify lahat yan as extrajudicial killing. I-JK kagad ang gusto ninyo. Please investigate individually, separately, yung mga kaso na yan and you will find out the truth kung ano talaga nangyari dyan. Aba, bakit nagiging 6,000 lang 30,000? Hindi nga diyan isinama yung mga yung mga namatay na hindi kasama ang EJK. Yung nakalista na nangamatay sa panahon na yan ay gawa ng mga pulis. Kaya nga tinantya, estimated 30,000 mahigit ang namatay sa tukhang, sa drug on war. War on drugs. At bakit under the watch, sabi ng ating kaibigan, under the watch, bakit hindi mo nakita? Nagalit si Bato eh. Sarap pakinggan no kapag magalit si Bato. At kasuhan daw siya. Mayroon ka nang kaso, arestuhin ka na. Wala nang kakaso sa'yo. Magantay ka na lang ng arrest warrant mo. Mayroon nang arrest warrant. Maghantay ka na lang ng arestuhin ka talaga. Bato. Ang maganda ay dapat magsalita ka na ng mabuti, maganda, mahinahon. At yung professional, sabi mo, pulis ka, professional ka. Hindi ka pumapatay. Hindi ka nga pumapatay pero nag-utos ka eh. Inutusan mo yung mga kapulisan. Ang daming nagtistigo sa'yo eh. Tapos ayaw mong angkinin. Ayaw mong umamin. Kaya maisulat ka kasama sa history ng mga libro na isa sa mga masamang arkitekto nagplano ng tukhang na yan. Mabuti pa ay aminin at magmakaawa at mag-public apology para mapatawad ka ng publiko ng sambayan ng Pilipinas. Ganyan yan, Bato, ganyan. Okay, ang haba-haba pala ng video na to eh. Patuloy tayo. Senator, Kasi gusto kasi na
gawing AJK lahat yan. Okay. Yan ang hindi maganda. Senator, Isigahan natin individually. Kung meron mga kasuhan natin. Senator, during the height of the drug Yes. war, and as you said, one death is just too many. What did you do to stop the deaths from mounting? Carmina, investigahan natin lahat ng pulis na nagkakamali. We are at war with the drug syndicates. Hindi mo maiwasan may mamatay. Huwag niyo ko sabihin Complicated nga dapat yan. walang mamatay. Complicated talaga yan. Lord, sino ba yung Michael Yang na yan? Di ba? Katabi nyo lang palagi. Klarong-klaro naman. Kaya, Bato de la Rosa, wish you a luck. Pararating na. Kasunod na. At parang ano lang yan parang magnanakaw lang yung Interpol Bigla na lang yung susulpot dito sa Pilipinas. At baka narito lang nga siguro, nagtatago lang sa mga hotel yung Interpol agent at ilang minuto galing ngayon o isang oras lang ba, ay baka maaresto ka na sa bisa ng warrant of arrest. Kasi sinisikreto din yan ng Malacanang. Kapag inapruban nila ang warrant of arrest na yan galing sa Interpol, ay hindi yan binobroadcast. Ibobroadcast yan kapag mahuli na, katulad kay Tigong, ibobroadcast tapos na. Di ba, mga kababayan? Ano sa palagay nyo? I think you'll be able to carry on the rest of the campaign, though, given that there are reports that there is an impending arrest warrant. This time, it's for you. Well, that warrant does not disqualify me. Regardless kung lalabas yung warrant na yan, it does not stop me. It cannot stop me from running. So tuloy pa rin yan at taong bayan ang bahala magdesisyon kung sino ang gusto nilang maging senador nila. Senator, just as a final question, how real is this for you? Nakausap nyo na ho ba yung misis nyo, yung mga anak ninyo, kung ano ang pwedeng mangyari at ano po ang sinabi nyo sa kanila? Nako, magtanim na naman ng I told them, my kabuti yan. decision is this. I will turn in myself kapag meron akong warrant at i-serve sa akin ang warrant. I Iyak will na turn in yan. myself. Iyak na yan. Huwag po kayo mag-alala. Of course, my children. Iyak na my yan. daughters Iyak are na crying. yan. They were crying when I told them this, and my wife was so worried that Iyak sabi naman ng na. wife ko, I respect your decision. Kung yan ang decision mo, din suportahan ka namin. Iyak Sabi na ko, yan. I can Iyak hide, na I can run. yan. I can tell you 101%, hindi nila ako mahuli. Napakalaki ang Pilipinas kapag ako gusto magtago, umiwas sa kanila. I can do that. I have supporters all over the country na pwede magkanlong sa akin. But, ayaw kong O umpisahan mo nang magtago. Tingnan natin kung hindi ka matagpuan. Magbigay lang ng reward ang gobyerno na kahit 1 million, marami nang magturo sa iyo, lalo na kalbo. Madaling matunton na ikaw yun kasi kalbo kahit magwig ka pa, alatang-alata naman na ikaw talaga ay si Bato. Di ba wag mong hamunin ang gobyerno, wag mong hamunin ang Interpol, ang ICC. Modernong panahon na ngayon, pera-pera lang yan. At kapag meron ng reward, kahit yung bahay na nagkup-kup sa iyo ay ituturo ka talaga kasi may kasalanan ka yan na ngayon, katulad kay Kibuloy, kahit anong tago-tago niya ang nagturo sa kanya, kasama niya rin Kaya ito bumaba ng boses ni ni Bato kasi mamaalam na siya iiyak na yan. Balik tayo sa kanya. maharas yung aking pamilya na baka gagamitan na naman nila ng heartbeat na hanapin kung saan at iharas yung pamilya ko. Ayaw ko. That's the last thing that I would like them to do. So I have to turn in myself kapag dumating na yung panahon na yan. A while ago, you did say, though, that you will avail of the protection from the Senate for as long as it can protect you. So that first, before you turn yourself in, Senator? Yeah, I will do that. I will avail of that before I turn in. Kapag sabihin sa akin ng Senate President, okay na. Hindi ka na namin kayang depensahan. Okay, so okay na. Tapos na tong video na to. So okay na. So surrender si Bato. Basta't sasabihin ni Jesus Cordero na wala na siyang proteksyon. Pero kanina sinabi niya magtago siya Malaki daw ang Pilipinas, marami siyang supporters. Imposible na makapagtago ka Bato. Kasi maraming marites, chismoso at ang mga marites mahilig ng pera yan Kapag mayroong reward, kahit 1 million nga lang, kinabukasan, ituturo ka na ng kahit yung tinitirhan mo, di ba?
Kaya maganda talaga dyan, kasi nandun ang amo mo, samahan mo na rin yung amo mo. Magkwentuhan kayo doon para hindi naman maboard si Tatay Digong, di ba? Bato, para hindi maboring yung Tatay Digong na yun. Magkakape kayo doon, samahan mo. Ikaw naman, grabe ka naman. Si Tatay Digong umami na eh, ikaw hindi pa. Nagipaglaban ka pa rin, tumaas pa yung boses mo ngayon eh. Huwag ganun, huwag yung ganun. Nagdi-deny ka pa rin eh. Huwag na mag-deny, kitang-kita naman sa ebidensya, di ba? Ayan lang mga kababayan. So, medyo ako ngayon eh. Medyo pumapatol na ako ngayon mga kababayan eh. Kaya, pag-i-comment na lang sa inyong mga saloobin. Papatol ba din kayo dito kay Bato o hindi? Alright, so comment nyo lang sa ating comment section na kayo magpaalam na. Maraming salamat hanggang sa muli. Maraming pa tayong bibigyan ng reaksyon ng mga balita dito mga kababayan. Paalam at ingat and God bless our Mother Philippines.